Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Kung gusto niyong mabuhay pa sa mundong ito, may hangganan din ang kasamaan mong ito. Kayo ang bibigyan ko ng hangganan sa mundong ito dahil papatayin ko kayong dalawa ng apo mo. Kahit saan man siya magtago, masusundan at masusundan ko siya. Dahil malakas ang pang-amoy namin. Ay, Diyos ko! Ay, nako! Uunahin na kita. Idadagdag ko sa koleksyon ko mga lamang loob at puso mo. Pati na ang atay mo. Ay, bibitawan mo ko. Ay, saklolo! Tulungan niyo ako! Para po sa mahilig makinig ng mga kwento ng buhay at pag-ibig, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang aming side channel ng Dark Shadows 102 Audio Drama Love Story. Halina't kiligin at sariwain ang mga kwento ng inyong buhay at pag-ibig. Magandang araw po, Dark Shadow. Ako nga po pala si Gabriel. 30 anyos na ako sa kasalukuyan. At ang ikukwento ko sa inyo ay nangyari 12 taon na ang nakararaan. 18 anyos pa lamang ako noon nang maranasan ko ang kakilakilabot na pangyayari sa aming buhay. Lumaki nga pala ako sa aking lola dahil ako lang naman ang kanyang nag-iisang apo. Nag-asawa uli si Itay nang maulila siya kay inay. Akala ko magiging maayos ang buhay ni Itay na mag-asawa siya ng bago. Hindi namin lubos maisip na magaganap ang isang kakilakilabot na pangyayari sa aming buhay. Ay, sino kaya ito? Wala pa naman akong inaasahang bisita sa umaga. Mamayang gabi meron. Pero ngayong umaga may wala. Masipat nga din sa bintana. Lola, si Gab po ito. Abay, apo! Ay, sandali lang at lalabas ako. Naku, apo, ay mabutit dumating ka. Noong 1 taon pa kita pinipilit na umuwi. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Tinanong ko po kayo sa chat kung bakit kailangan kong umuwi dito. Pero mula noon, hindi na po kayo nag-chat uli o tumawag. Nasira na kasi yung phone na ginagamit ko. Mula nung huli ako nag-chat sa'yo. Abay, hindi naman ako marunong gumamit ng touchscreen na cellphone. Bakit nga pala hindi ka nalang umuwi noon? Hindi ko po kasi alam ang mga nangyari. Hindi rin kasi kami nagkakaintindihan ni Itay noon. Hindi kami magkasundo nung naganap ka agad siya ng iba. Hindi pa nga 1 taong namamatay si Mama. Hindi mo ba nalaman ang nangyari sa kanya? Nalaman din ho, pero ilang buwan na ang nakalilipas. Nagpaka-practical na lang po ako. Ako nailibing na rin naman si Itay. Kung uuwi ako, babalik din naman kaagad ako. Kailangan kasi makabalik ako dun sa kung saan ako nag-intern. Pero kung nalaman kong maaga-aga, nagpaalam sana ako sa company na yun. Sigurado naman ako napapayag yun. Kaya lang, Lola, kung diniretso mo na sana yung message mo sa akin noon eh. Yun din kasi ang iniisip ko. Malayo din ang OJT mo.
Wala na tayong magagawa dun. Hanggang dun talaga ang buhay ng tao. Minsan lang itinakda ng Diyos sa taong mabuhay. Pagkatapos noon ay ang paghuhukom. Yun talaga yung appointed time niya. Pero Lola, curious lang po ako. Bakit po kaya parang biglaan naman ang pagkamatay niya? Ano po bang ikinamatay niya, Lola? Itinago rin ng bago niyang asawa. Umalis rin kasi sila dito. Matapos silang maikasal sa judge. Tapos gano'n na lang. Ibinalita na lang nila na patay na nga raw ang tatay mo. Kung ganun, hindi nga malinaw ang kamatayan niya. Abay, tamang-tama. Pupunta rito mamayang gabi ang bagong asawa ng papa mo. Sa kanya mo na lang alamin ang lahat. Timing ah. Mabuti na para malaman ko ang totoo. Pero apo ha, mag-iingat ka sa kanya. Hindi siya basta-basta. Ano pong hindi basta-basta? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Bakit po? Aswang ba siya? Kung sabihin kong oo. Ano po ito, joke Lola? Gino-joke niyo ba ako? Ay ako apo, ikaw na lang ang tumuklas. Abay matalino ka. Siguradong malalaman mo rin ang totoo. Napaaga yata ang dating mo. Mother dear, 11:11 na. Tama lang naman ang oras para maaga akong makarating. Oo nga naman. Lola? Sino ka? Mother dear, sino siya? Siya ang apo ko, si Gabriel. Anak ng asawa mo sa unang asawa nito. Ganun ba? Well, kisa tita. Good evening po. Huwag mo akong pinupo. Bata pa ako. Hindi po ako sanay humalik, madam. Stepmother mo ko. Mudra, tell him naman. Anyway, if you don't want to, it's okay. Mudra, saan ang kwarto ko? Yung para sa akin talaga? Okay, I'm going in. Bakit ganun siya? Bata pa daw siya pero ganun na yung lakad niya. May diferensya ba sa paa niya? Abay, sensitive ang pandinig niya. Baka marinig ka niya. Ayaw niyang pinagbubulong-bulungan siya. Lola, I'm sorry pero duda ako sa pagkatao niya eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero may nararamdaman talaga akong kakaiba. Matalino ka. Magmasid ka na lang sa kanya. Lalo nagka-entry si Gabriel sa bagong asawa ng kanyang ama. Ang daming tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Kaya wala siyang ibang nais kundi ang matuklasan kung ano at kung paano namatay ang kanyang ama. Ang babaeng nagngangalang Banji lamang ang makasasagot ng kanyang katanungan. Nang biglang tumunog ang orasan, mga bandang 12:00 ng hating gabi. Ano yun? Parang malaking pakpak papalayo. Hindi ako maaaring magkamali. Yun nga yung narinig ko. Nawala tuloy yung antok ko. 12:00 pa naman ng madaling araw.
makalabas na nga at makainom ng kape. Total, nawala na yung antok ko. Lola? Gising pa kayo? Narinig mo ba yung narinig ko? Oo, matulog ka uli. Huwag mong pansinin ang nakita mo. Wala naman po ako nakita. Narinig ko lang. Matulog ka na ulit, Gabriel. Matulog ka na. Yung babae po. Huwag mo nang pakialaman si Vanji. Abay, bahala siya sa buhay niya. Opo. Good night po, Lola. Bakit siya nagalit? May hindi ba sila pagkakaintindihan ng napangasawa ni Papa? Ay, bakit ba ganito ang nararamdaman ko sa bahay na to? Dati naman, hindi ganito ang nararamdaman ko. Tila ba may masamang espiritu sa bahay na to? Huwag mong pansinin ang bigat nakita ng mo. atmosphere dito. Matulog ka na ulit, Gabriel. Matulog ka na. Huwag mo nang pakialaman si Vanji. Si Lola. Abay, bahala siya Palabas sa ng buhay bahay. niya. Teka, lalabasin ko nga. Lola! Saan po ang punta nyo? Dyan lang. Babalik din ako kung nakaalis na si Vanji. Pero Lola, alanganing oras. Baka kung anong... Aalis na ako, Apo. Babalik din ako kaagad. Ano nangyari dun? Ngayon lang siya umalis ng ganitong oras. Bakit kaya? Good morning, Gabriel. Magandang umaga po. Umalis po si Lola. Aalis din po ako mamaya. Mag-isa lang po kayo rito. Huwag mo akong alalahanin. Sanay ako mag-isa. Mula nang mamatay ang papa mo, mag-isa na akong namumuhay as a single woman. Mayaman ako. I don't know why hindi siya nagtagal sa piling ko. Mahal na mahal ko pa naman siya. Pero iniwan niya ako bigla. Miss Banji? Tita. Tita Banji. Saka, bata pa ako. Yun nga po ang ipinagtataka ko eh. Mukhang 25 lang po kayo. Matanda ka lang sa akin ng 4 na taon. Ano ba nagustuhan mo kay Papa? Bakit nagmadali kayong magpakasal? Nang hindi mo lang ipinaalam sa akin? I believe age doesn't matter. Kung mahal niyong isa't isa, why not? Nangungulila din naman ako sa ama mo. Kaya inisip ko, may darling na ako, may tatay pa. Gerontopilya ka. First time kong marinig ang salitang yan. Ano bang ibig sabihin yan? Mga batang nagkakagusto sa matanda. Basta ako. Mahal ko ang papa mo. Minahal ko siya. Pero bakit hindi mo ipinaalam sa akin na magpapakasal kayo? Karapatan ko malaman yun. Tsaka bakit parang nagmadali kayo? May gap na kayo ng papa mo noon, hindi ba? Oo, dahil wala pa 1 taon nang mamatay si Mama. Sabi ko sa kanya, patapusin muna ang 1 taon. Pero ikaw na yung sinusunod niya. Kahit ang bigla ang pagpapakasal niyo. Sorry, gusto ko lang naman kasing makasigurado na ako lang ang babae ng papa mo. Kaya ba pati ang pagkamatay niya itinago niyo sa akin? Kaya kasal lang naman ang magpapatunay kung totoong hangarin niya sa akin. Ang papa mo kasi ang may kagustuhan noon. Ang sabi niya kung mamamatay siya, huwag ko nang ipaalam sa'yo. Ganun ba kalaki ang kasalanan ko kay Papa? Para magdesisyon ng ganon? Hindi ganon ang pagkakakilala ko kay Papa. Family-oriented kami. Kinakausap niya kami
kapag may malaki siyang desisyon na gagawin. Ikaw lang makakasagot niyan kung bakit nagbagong papa mo. Ano palang ikinamatay niya? Malusog naman siya eh. Ano ba nangyari kay Papa? Siguro, sadyang yun ang palad niya. Maagang mamatay. Pero alam mo ba, labis kong ipinagluksa yun. Dahil mahal na mahal ko siya. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Ano to, interrogation? Kung alam mo lang kung gaano kasakit sa akin ang pagkawala niya. Kahit ako, hindi ko rin alam kung bakit siya namatay ng maaga. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap. Ang sakit-sakit kaya. Dahil mahal na mahal ko ang papa mo. Hindi ka pa nakaka-move on? Sa tingin ko naman, sobra ng asenso ng buhay mo. Hindi ba ikaw ang nagmana ng ilang lupain namin sa probinsya? At ng ilang pera ni Papa sa bangko? Hindi ba nasa iyo na ang kalahati, my dear Gabriel? Hindi ako papayag na gano'n ang mangyari. So lumalabas, kaya ka nagbalik dahil sa yaman yun na nakuha ko. Dahil peke ang kasal nyo. Lumalabas na pinilit mo lang si Papa na magpakasal. How dare you para sabihin yan? Kapag napatunayang pinilit mo lang siya, mapapawalang bisa ang kasal ninyo. My dear, marami ka nang sinasabi. Basta ako, alam ko na kasal ako kay Anton. That's it. Wala akong pakialam kung anong alam mo. Okay? If you don't want, kung ayaw mo kong kilalanin as a stepmother, so be it. Sige na, papasok na ako sa kwarto ko. Kung maglakad hindi maayos, pero ang mukha niya bata pa. Parang nasa 25 o 30 pa lang ang edad. Anong lihim ng banji na ito? Aalamin ko ang totoo sa kanyang pagkatao. Hindi ako basta papayag na makuha mo ang yaman ni Itay na basa-basa na lang. Hindi tumigil si Gabriel na alamin ang totoo tungkol sa pagkatao ng babaeng pinakasalan ng kanyang ama. Hindi niya rin tinigilan ang kanyang lola na aminin ang totoo. Naghanap rin siya ng ebidensya para mapawalang bisa ang tungkol sa kasal ng ama niya at sa babae nito. Kaya hinintay niya ang kanyang lola galing sa malayong lugar. Hindi pa man ito nakakauwi, subalit nakaalis na si Banji. Kaya malaya silang dalawang makapag-usap. Nandyan pa ba siya? Wala na po, nakaalis na. Ay mabuti naman kung ganon. Nagtataka ako sa kanya kasi napansin ko, mukha lang siyang batang tingnan. Pero ang katawan niya matanda na rin. Parang uugod-ugod na kaninang maglakad palabas. Gusto ko nga sanang sundan kaso natakot ako. Gabriel, apo, ay maupo ka. May dapat kang malaman sa babaeng yan. Si Vanji ay hindi karaniwang babae, Kap. Si Vanji ay isang aswang. Ano? Oo, apo. Hindi pa ako ulyanin at lalong hindi ko makakalimutan kung paano namatay ang papa mo sa piling ng aswang na si Evangeline. Paano, Lola? Anong ikinamatay ni Papa? Makinig ka at kailangan mong labanan ang itim na kapangyarihan ni Vanji. Bakit nga ba gusto niyang kunin ang inyong bahay at tirahan dito sa syudad at gawing bodega? Bodega ng ano, Lola?
Apo. Gusto kong malaman para malabanan mo siya at huwag mong hayaan na makuha niyang bahay na ito para gawin niyang tambakan ng kanyang pagkain. Pagkain? May bodega siya ng pagkain dito? Hetong susi ng kwarto, Gab. Anong gagawin ko dito, Lola? Buksan mo ang kwarto niya. Opo. Anong amoy yan? Mabuksan nga ang ilaw. Mga malalaking freezer. Anong laman ng mga yan, Lola? Mga lamang loob yan ng taong biniktiman niya. Abay, pinipreserve niya. Para kung kailangan niya, madali lang siyang makakakain. Nagpatira kayo ng demonyo sa bahay na to? Ay wala akong magawa. Natatakot ako sa maaari niyang gawin. Para kung may anong kapangyarihan ang kumukontrol sa akin. Apo, lumabas na tayo dito. Madali ka. Nararamdaman kong pabalik na siya. Magkunwari na lamang tayong walang alam. Tara na, sa labas na tayo. Siya rin ba ang nag-utos na huwag nang ipaalam sa akin ang pagkamatay ni Ama? Apo, Umamin kayo, Lola. Ngayong nandito na ako, wala na siyang magagawa para takutin kayo. Lalabanan ko siya. Kahit anong uri man siya ng aswang. dapat lang Apo, gawin mo. Kasi nasa edad ka na. At kaya mong bawiin ang lahat ng nasa kanya na galing sa papa mo. Lahat yan ay sa papa mo. Dapat mawala siya. Lola, kailangang maputol ang ginagawa niya. Ano gagawin mo, Apo? Mag-iimbestiga ako. Aalamin ko kung anong totoo na ikinamatay ni Papa. Pero Apo, kailangan gawin mo yan ng maingat. Dahil kung hindi, baka gawin niya rin ang ginawa niya sa papa mo. Saan sila naglagay nung naikasal sila? Sa Mangiring, pinakaliblib na lugar ng probinsyang ito. Ipangako mo lang, Apo, na babalik ka. Pangako po, Lola. Babalik po ako. Sa pagbabalik ko, mapapaalis na natin siya. Hindi ako papayag na hindi siya magbayad sa lahat ng ginawa niya. Hindi rin ako papayag na angkinin niya ang lahat ng hindi sa kanya. Alis po ako, pero dapat alisin ko muna kayo rito para safe po kayo. Wag na, Apo. Kailangan nandito ako para nababantayan ko ang bahay. Kung aalis ako, baka wala nang matira dito. Pag umalis tayong dalawa, aswang na swapang ang kalaban natin. Hindi sila napipigilan sa gusto nilang mangyari. Aswang na ganid pa. Lola, magdasal lang kayo lagi. Walang ibang mas mabisang sandata laban sa kampo ng kadiliman. Ang pananalig sa Diyos ang siyang magpoprotekta sa atin. Lola, aalis muna ako ha. Aayusin ko lang dapat na ayusin. Tatandaan ko, Apo. Mag-iingat ka. Kayo din po. Eto ang bagong cellphone nyo. Nakalagay na rin po dyan yung number ko. Tawagan nyo ko kapag may hindi magandang nangyari. Pangako po, babalik ako. Mother dear, nakauwi ka na pala. Ay, natural. Akin ang bahay na ito, kaya uuwi ako. O ikaw, Vanji? Ay, umuwi ka na dahil wala kang karapatan dito. Mother dear, ang bahay na ito'y bahagi ng ari-arian ni Anton. Dahil asawa ko siya, conjugal property ito. Kaya hati kami. Alam mo ba ang ibig sabihin ng conjugal property? Ang conjugal property ay ang ari-ariang naipundar ng mag-asawa habang sila ay nagsasama. Ang lakas ng loob niyong angkinin ang ari-arian ni Papa. Nung nagsasama kayo, ano bang naipundar niyo? Wala kayong naipundar. Oras na mapatunayan kung pinilit mo lang si Papa na magpakasal sa'yo, gagawa ako ng paraan para mawala ng bisa ang kasal ninyo at mawawala ang lahat ng nasa inyo,
lalabas na peke ang kasal nyo. Hindi totoo yan. Pasensya na, pero bahay ito ni Lola. Ipapamana niya sa akin. May mga dokumento ako. Gusto mo makita? How dare you! Ngayon, pwede ka na umalis. Bumalik ka kung saan ka nanggaling. Wala na si Papa. At kapag nalaman kong ikaw ang may kagagawa ng pagkamatay niya, kahit sino ka pa, haharapin kita. Ngayon, umalis ka na. Hindi mo ko kilala. Kilala na kita. Isa kang sakim na aswang. Ay Diyos kong mahabagin. Abay lumabas din ang tunay mong kulay. Minanipulate mo si Papa para gawin ang lahat ng gusto mo. Kung nagawa mo yun sa kanya dahil nabulag siya sa'yo, pes, hindi mo magagawa yun sa akin. Kung nagawa mong takutin si Lola, ako, hindi mo ako matatakot. Aalis ako, pero babalik ako. At sa pagbabalik ko, kukunin ko ang dapat na nasa akin. Kahit na sino ka pang nagtatapang-tapangan, wala kang magagawa laban sa akin. Magandang umaga po, Kapitan. Ako po si Gabriel, anak po ni Antonio de la Cruz. Nabalitaan ko po kasing dito dinala ang tatay ko nang maikasal sila ng bago niyang asawa. Anong may paglilingkod ko? Ano bang gusto mong malaman? Hindi po kasi malinaw sa akin ang ikinamatay niya. Isa man po walang makapagsabi kung anong totoong nangyari. Ang totoo niyan, hindi naman talaga sila nag-report sa akin. Hindi sila nakipag-coordinate nang mamatay ang papa mo. Hindi nga namin nakitang may pinaglabayan sa bahay nila. Paano po? Pinalabas lang nila ng patay ng papa ko? Medyo nakakabahala yon. Pero saan mo nalaman? May nailibing na ba raw? Opo, yun po yung sabi sa akin ng lola ko. Pero gusto ko sanang malaman kung may nabalitaan din po kayo tungkol sa aswang. Aswang? Sigurado ka ba? Hindi ko alam. Pero alam mo, nahihiwagaan ako sa babaeng pinakasalan ng papa mo. Ewan ko ba kung bakit mailap sila sa mga tao. Akala mo hindi taga rito. Hindi malang ipinaabot sa amin ang nangyari. Ho? Kaya nga minsan kahit gusto naming bigyan ng ayuda, pero nag-aalilangan kami. Kasi kung pupunta naman kami sa kanila, halos ayaw kaming pagbigyan. Ang ipinagtataka ko nga, bakit nagpakasal ang papa mo sa kanya? Gayong hindi naman nakikisalamuha mga taong yan sa mga taga rito. Kap, parang hindi ko nagtutugma ang description ninyo sa buhay niya. Sobrang daldal po ni Tita Banji sa bahay. Masyado nga pong atribida sa bahay. Gusto angkinin. Bagay na hindi ko papayagan. Ano ikaw mo? Banji ang pangalan ng pinakasalan ng papa mo? Opo. Alam mo, ang pagkakaalam ko, hindi Banji ang pangalan ng pinakasalan ng papa mo. Ang totoo niyan, Luz Biminda ang pangalan nun. Baka mayroong hindi nakakaalam sa inyo. Luz Biminda? Hindi nga ho, Kapitan. Yan po ba ang totoong pangalan ni Tita? Oo, tama ang pagkakaalam ko. Hindi ba dyan pangalan ng stepmother mo nang ikasal sila? Kailangan pag-usapan nyo yan ng masinsinan ng pamilya mo. Pero nakalagay po sa marriage contract nila, Evangeline po. Evangeline Ramos po ang totoong pangalan ng dalaga pa siya. So hindi siya gumamit ng tunay na pangalan? Kung hindi po siya gumamit ng tunay na pangalan, pwede pong maging ground yun para mapawalang bisa ang kasal o walang bisa mismo ang kasal nila. Malamang. Kap, gusto ko po masolve ang kaso ni Papa. Gusto ko malaman kung anong totoong ikinamatay niya. Sige.
Makikipag-coordinate tayo sa mga pulis para lumabas ang totoo. Salamat po, Kap. Inilihim po kasi sa akin ang pagkamatay ni Papa. Pati ang bangkay ni Papa. Hindi namin alam kung saan inilibing. Ayaw sabihin eh. Tapos ngayon mababalitaan na lang namin. Gusto niyang kunin ang parte ng mga ari-arian ni Papa. Napakasakim pala ng babaeng yon. Opo, Kap. Sige. Magtatanong-tanong din kami. Tutulungan ka naming ma-resolve ang kasong ito. Sir, kailangan ko po ng tulong ninyo. Alam ko po kasi na kayo po ang makakatulong sa legal na aspeto ng pamilya namin. Ano bang nangyari? Nag-research po kasi ako tungkol sa pagpapakasal ng ama ko sa pangalawa nitong asawa. Nalaman ko po, peke yung kasal nila, pero nais ko rin pong idulog sa inyo. Gusto ko po tulungan niyo ko. Ang stepmother ko po, ang tunay na pangalan ay Luz Biminda, pero hindi niya ginamit ang tunay niyang pangalan sa marriage contract nila ni Papa. Anong ibig mong sabihin? Siya po pala si Evangeline sa papel. Hindi po Luz Biminda, kaya wala siyang karapatan sa ari-arian ng mga magulang ko. Mahirap yung klase ng problema, Gab. Pero, paano mo nalaman? Nasa lola ko po ang mga dokumento at gusto ko rin pong i-report sa inyo. Ang kagimbal-gimbal sa loob ng bahay ni Lola. May isang silid po doon na may mga freezer. Gusto ng stepmother ko na angkinin ang bahay na yun na siyang nagtatago sa pangalang Evangeline. Ebidensya yan, Gab. Pero, dapat mo itong ipresenta sa tamang legal na paraan. Hindi rin tama na takutin kayo ni Luz Biminda. Eh sir, alam niyo po ba ang loob na yun? Lamang loob ng mga tao. Pagkain niya. Ano? Ano bang ibig mong sabihin? Kaya nga po natatakot kami. Gusto niya kasing angkinin ang bahay na yun. Sabi niya kapag nagsumbong kami, kakainin niya raw kami. Yan ay malupit na sitwasyon. Dapat natin aksyonan ito ng maayos. Hindi pwedeng tinitipid ang buhay at karapatan ng tao. Sabihin mo sa akin kung saan exactly ang bahay na yan. Sasamahan kita. Salamat po, sir. Dahil sa pagiging mausisan ni Gabriel, natuklasan niya rin na hindi pala naipa-register ang death certificate ng kanyang ama. Kaya lalong lumakas ang ebidensya nito na may kinalaman ang babaeng pinakasalan ng kanyang ama sa pagkawala ng kanyang ama. Matalino si Gabriel. Kahit nasa senior high school pa lamang ito, ang katalinuhan nito ang nagtulak sa kanya na mag-aral ng abogasya. Kaya ginamit niya ang kanyang angking galing sa pagsasaliksik tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Sana maging maayos ang lakad ng apo ko. Patnubayan mo sana siya, Diyos ko. Nagmamakaawa kami. Para makawala na kami sa pananakot ng demonyong asawa nito. Ikaw lamang po ang makakatulong sa amin, Diyos ko. Tama ang apo ko. Ikaw lang ang makakapagtanggol sa amin at makakaprotekta sa amin. Gabayan mo po siya para malaman kung ano talaga ang nangyari sa anak ko. Kung bakit bigla na lang siyang nawala. Ay, ang demonyo! Nararamdaman kong pumasok kayo sa silid ko. Kukukuan. Umaming katanda. Kung hindi, kakainin kita. Ay, wag. Maawa ka. Kung papatayin mo ko, hindi mo maangkin ang lahat na gusto mong maangkin.
Kailangan kong permahan ang mga papeles. Kailangan yon. Anong ginawa niyo sa silid ko? Sana malaman mo na buhay pa ako at pag-aari ko pa ang bahay na ito. Hindi ko pa ito na ipapamana sa anak ko. Kung meron man akong dapat pamanahan nito, yon ay walang iba kundi ang apo ko. Pwes, kayong dalawa ang papatayin ko. Katulad ng ginawa ko sa anak mo. Ay, sabi ko na nga ba, pinatay mo ang anak ko. Oo, para maangkin kong ari-arian niya. Demonyo ka nga, isa kang ganid. Nalaman niya kasi yung sikreto ko, kaya tinodas ko na siya. Saan mo nilibing ang bangkay ng anak ko? Saan mo siya inilibing? Sa tingin mo ba, kami mga aswang, inililibing namin ang mga biktima namin? Demonyo ka talaga. Sakib, gahaban, hindi ka pa nakontento. At alam mo ba, ang mga lamang loob na naririyan, lamang loob ni Antonio. Kaya dapat maging akin ang bahay nito. At kayo, paalisin ko kayo rito. Kung gusto niyong mabuhay pa sa mundong ito. May hangganan din ang kasamaan mong ito. Kayo ang bibigyan ko ng hangganan sa mundong ito. Dahil papatayin ko kayong dalawa ng apo mo. Kahit saan man siya magtago, masusundan at masusundan ko siya. Dahil malakas ang pang-amoy namin. Ay, Diyos ko. Ay, nako. Uunahin na kita. Idadagdag ko sa koleksyon ko mga lamang loob at puso mo. Pati na ang atay mo. Ay, bibitawan mo ko. Ay, saklolo. Tulungan niyo ako. Matapang ka ngayon dahil dumating lang ang apo mo. Naglakas loob ka ng kalabanin ako. Pues, tutudasin na kita. Ay, Diyos kong mahabagin. Aswang nga siya. Ngayong nakita mo na ang tunay kong mukha, matakot ka sa aking tanda. Gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Ano? Tumating na ang apo mo. Mabuti. Para pagsasabayin ko kayong dalawa. Ikaw ang magbukas ng gate. Bilisan mo. Sandali. Baka may mga kasama siyang pulis. Huwag kang gumawa ng ingay. Kung hindi, tututuhanin ko talaga ang gagawin ko. Nasa loob po siya, officer. Hindi maaari ito. Anong ibig sabihin nito, tanda? Anong ibig sabihin nito? Magandang araw po. Ako po si Police Officer Ramirez mula sa station ng PNP San Juan. May dala po kaming search warrant para sa bahay na to. Ano bang meron, officer? Meron po kaming impormasyon na may posibleng illegal na gawain o materyales na nakistore sa loob ng inyong bahay. Ang search warrant na ito ay nagbibigay sa amin ng otoridad na maghanap at kumuha ng mga ebidensya na may kaugnayan dito. Ano bang hinahanap niyo? Kami narito upang sumunod sa legal na proseso. Kung maaari po, hinihiling ko po ang inyong kooperasyon para sa aming pagsusuri. Sige, officer. Gawin niyo na lang ang trabaho niyo. Ang pagsasagawa ng search warrant ay nagsimula at ang pulisya ay nagsimula ng maingat na pagsusuri sa bahay na laging sinusundan ng dokumentaryo at pagrespeto sa karapatan ng may-ari ng bahay. Hindi na naitago pa ni Luz Biminda ang kanyang lihim. Natuklasan ng mga pulis na lamang loob nga ng mga tao ang nakapreserve sa freezer. Agad na inaresto ng pulis ang nasabi ng aswang. Sir, positive! Ma'am Luz Biminda Ramos alias Evangeline Ramos. Ikaw ay inaaresto namin sa paglabag sa Article 248 ng Revised Penal Code o pagpatay. Ang nakuwang ebidensya mula sa iyong silid na nagpapatunay sa iyong mga illegal na gawain.
Ano bang kaibangan nito? Wala akong ginagawang masama. Meron kaming sapat na ebidensya para arestuhin ka. Subukan mo itanggi ito sa korte. Anong gagawin niyo sa akin? Dadalhin ka na namin sa presinto para sa tamang proseso. Ikaw ay may karapatan para manahimik. Kumuha ng abogadong magtatanggol sa'yo. Kung wala kang abogado, ay maaari kang bigyan ng gobyerno. Ano mang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa'yo. Babalikan kita, Gabriel. Babalikan ko kayo. Galit na galit si Luz Biminda o Banji sa nangyari. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit. Naging mabagsik at mabalasik. Sa loob ng bahay nila Gabriel, nangyari ang pagpapalit ng kanyang anyo. Nang napapalibutan siya ng mga pulis sa pangunguna ni Police Officer Ramirez. Sa galit nito, nagpalit ito ng anyo at nasaksiyan mismo ng mga pulis ang kanyang pagpapalit ng anyo. Sa pag-aakalang masisindak niya ang mga alagad ng batas, nakita ng mga pulis kung paanong naglaho ang katawan ni Luz Biminda at sa lugar na yun, isang malupit na aswang ang sumulpot. Hindi ako pahuhuli sa inyo! Hindi! Hindi! Papatayin ko kayong dalawang maglola! Papatayin ko kayo! Huwag tamaan ng bahay! Targetin si Luz Biminda! Mag-ingat kayo! Hindi taong kalaban natin. Pero tatablan niya ng bala. Hindi ka na makakatakas ngayon, aswang! Men! Ngayon na! Paputukan siya nang hindi na makatakas! Natapos na. Luz Biminda, mahirap mang isipin, ngunit ito ay para sa kaligtasan ng lahat. Ang buong bahay ay naging pugad ng putukan habang si Luz Biminda ay umaatake ng mabilis. Subalit sa gitna ng kaguluhan, nagtagumpay si Officer Ramirez na tugisin si Luz Biminda. Sa pamumuno nito, narinig ang malulutong na putok mula sa likod ni Luz Biminda at natamaan ang kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, nahulog si Luz Biminda sa sahig at nagtagumpay ang mga pulis sa kanilang misyon. Sa gitna ng kadiliman na yun, nagtagumpay ang katarungan. Subalit ang bahay nila Gabriel ay puno ng pasakalye sa labanan. Patunay na nag-alab ang dilim sa lugar na yun. Ay nako, abay ang galing mo talaga, Apo. Sino mag-aakalang mangyayari ito? Ang akala ko, habang buhay na akong mamumuhay sa takot dahil sa pananakot ni Luz Biminda. Abay yun palang tunay niyang pangalan. Likas talaga sa kampo ng demonyo ang pagiging masama. Walang kapatawaran kahit sa langit ang kanyang ginawa. Sana matahimik ng kaluluwa ni Ama. Oo nga, Apo. Kahit puso niya lang ang nailibig natin, ay sana'y matagpuan din natin ang bangkay ng ama mo nang mabigyan naman natin ng maayos na libing. May awa po ang Diyos, Lola. Tsaka hindi rin daw titigil sina officer para mahanap ang bangkay ni Ama. Sayang nga lang po, Lola. Kung nakinig lang sana siya sa akin, hindi sana natapos ang buhay niya sa kamay ng aswang na si Luz Biminda.
Sa ganitong mga pagkakataon, tamang paghihiganti ang kanyang ginawa. Hindi niya hinayaang madungisan ang kanyang mga kamay. Ang pagtutugi sa aswang na pumatay sa kanyang ama. Sa kamay din ng mga alagad ng batas, natapos ang buhay ng pangalawang asawa ng kanyang ama na si Luz Biminda. Natahimik na rin ang pamilya na Maglola. Naging isang magiting at mapipitagang abogado si Gabriel. Isa na siyang tagapagtanggol ng mga inaabuso at inaaping mamamayan sa Pilipinas. Ang buong timpo ng Dark Shadows 101 sa aming mga talents, writers, editors, director. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik at pagsubaybay sa aming mga video. Nais din po naming pasalamatan si Sir Vic, ang may-ari ng Ang Pahina. Inaanyayahan din po namin kayong mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Ngayon po ay magsha-shoutout tayo ng ilang mga commenters sa ating mga video. Maraming salamat po kay Monster ng Buhay, Jonathan Hu, Marifi Raimundo, Bebing Vlogs, Esmeralda, Araceli Lorna Liban, Rina Soriano, Rodessa Bajo, Mary Ann Ramos, Chona Sotes, Rosana Mirilles, Rowena Basabe, RG Domingo, Malayang Amihan, Ja Barakel, Merly Fatalla, Dina Makarandang, Milin Ostan, Jem Esteba, Melissa Alusilha, Aurora Benavista, Christina Bage, Chuna Karagay, Cheche Jantiles, Kagura Natsumi, Elma Mijo, Charlene Gumansing, Jen Marcelo, Marbella Sapalon, Glenda Garcia, Roxe Herbacio, Joy Borromeo, Lina B, Beljani Biasong, Jan Kelvin Soriano, Malayang Amihan, Aida Odevellas, Valentina Aguilar, Teresa Alimillos, Mary Grace Gracia, Tamol Tamsupobia, Ria Lynn Guntang, Salveco Gutierrez, Tess Atienza, Roxe Herbacio, Rosana Mirelles, Anika Vlogs, Dolores Gabriel, Geraldine Villacampa, Aurora Benavista, Irene, Estela Punzalan, Ja Barakel, Roxe Herbacio, Carmelita Mabanag, Cherry Di Guzman, Dolores Babiera, Miraflor Diaz, Aida Odevellas, Kenzo, Ang Pahina, Vilma Fernandez, Lakshmi, Asteria Felazo, Zaira Suniega, Jose Carino, Joby Sigi. Mga kaibigan, abangan niyo po ang susunod naming shoutout. Ito po si Dark Shadow, buong pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming mga video. Kung bago pa lamang po kayo sa aming channel, please like and share. Paki-comments na rin po at paki-click ng notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Maraming salamat po. Para po sa mahilig makinig ng mga kwento ng buhay at pag-ibig, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang aming side channel ng Dark Shadows 102 Audio Drama Love Story. Halina't kiligin at sariwain ang mga kwento ng inyong buhay at pag-ibig.